Magandang araw nga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay magkakaroon ng ating online service. Sa ating magpasimula, tayo nga po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Tuloy po namin kayo pinapasalamatan sa isa na naman pong kakataon na pong kami po ay makapag-service sa inyo through online. Patuloy po, nawa kayo ang manguna at patuloy na gumabay sa bawat isang makikinig. Sila po ay inyong kausapin, sila po ay inyong puspusin ng inyong banal na spirito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ngayon po ay makakapakinig tayo ng isang tanging bilang. Pusong dalisay ang aking nais, na di kay mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, na di kay mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ano po'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, naligtayin mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, naligtayin mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ano po'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Magandang araw po mga kapatid. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng ating online worship at atin nga pong itutuloy ang ating paksang tinalakay nung nakarang linggo na pinamagatang kung The Seven Wonders of Prayer. Babasahin ko po muli ang ating text na kung saan narito nga po ang Jeremiah chapter 33 verse 3. Ganito po ang sinasabi, "Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangaalalaman." Muli, tayo po ay magbukas sa isang panalangin. Ama naming Diyos, kayo po ang patuloy na gumabay at manguna sa sandaling ito at gawin niyo nga pong biyaya at pagpapala ang aming pag-aaral ng inyong mga banal na salita at tunay nga na maisagawa namin, Panginoon, ang pananalangin sapagkat tunay na ito'y napakahalaga sa aming mga buhay bilang mga Kristiyano. Samahan niyo po kami ngayon at pagpalain. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ating pong itutuloy yung ating pong paksang tinatalakay at muli bilang pagbabalik tanaw, ating pong isa-isahin muli kung ano-ano ba ang mga naunang tatlong wonders of prayer na atin nga pong tinalakay nung nakaraan. Unang-una, prayer is blessing bringer. Ang panalangin po ay nagdudulot ng biyaya o pagpapala. Pangalawa, tinalakay din po natin na prayer is sin killer. Ang panalangin po ay pumapatay ng kasalanan sapagkat tulad nga po ng sinabi sa 1 John 1:9 na kung ipapahayag daw po natin yung ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pangatlo, another wonders of prayer is sick healer. Ang panalangin po ay nagpapagaling ng karamdaman. Tulad nga ng sinabi po dito sa Santiago 5:16, "Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling.
Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So ito po yung naunang tatlo na ating tinalakay. Ngayon po itutuloy natin ang ating pagtalakay dito. Tatapusin po natin siya ngayon at tutuloy natin sa pang-apat. Number 4, wonders of prayer. Prayer is obstacle remover. O yung pong panalangin ay nag-aalis po ng mga kahadlangan. Katulad nga po dito sa Daniel chapter 6 verse 20 to 22 na kung saan makikita natin yung kwento patungkol po sa buhay ni Daniel ay ganito po ang sinasabi. At nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng taghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, O Daniel, na lingkod ng buhay na Diyos, ang iyubagang Diyos na iyong pinaglilingkurang palagi ay makapagligtas sa iyo sa mga leon. Sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala at gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasamaan. Dito po makikita natin yung kwento ng buhay ni Daniel na kung saan siya nga po ay iniagis sa kulungan o sa yungib ng mga leon. Pero bago po ito nangyari, ang naging kadahilanan po nito ay sapagkat siya po'y kinainggitan ng ilang mga leaders na kagaya niya sa ilalim po ng pamamahala ng Haring Dario. At dito nga, dahil nagnanasa ang Haring Dario na siya po'y gawing pinakamataas sa lahat ng kanyang mga pinuno, ito pong ibang mga leader na itinalaga ni Haring Dario ay nagnasa na siya po ay ibagsak. Kung kaya't naghanap sila ng kadahilanan, kung ano ba yung po pwedeng maipipintas nila at magiging dahilan para nga po maparusahan itong si Daniel. At ang kanilang nakita lamang na po pwedeng maging kadahilanan ay yung kanyang katapatan sa kanyang Diyos. Sapagkat si Daniel po ay nananalangin araw-araw 3 beses sa bawat araw. At ito po'y regular niyang ginagawa. Kaya ang ginawa nila, sila ay nagpagawa ng isang decree at pinatatakan sa hari na kung saan ang lahat ng mga tao ay walang dadalanginan sa loob ng 30 araw, maliban na lamang doon sa imahe ng Haring Dario. Kaya nga po dito, sa pangyayaring ito, talagang nakitaan nila ng parang pula si Daniel dahil nga siya ay talagang nanatili sa paninindigan sa Diyos, nanatili sa kanyang ginagawa sa patuloy na pananalangin sa loob ng bawat araw na siya nanalangin ng 3 beses. At itong naging dahilan kung bakit siya nga po ay tinapon sa yungib ng mga leon. Pero nakita natin na sa kanyang pananalangin, nagresulta yung kanyang pananalangin na kahit merong obstacles, merong kahadlangan para maisagawa niya ng tuloy-tuloy yung kanya pong katapatan sa Panginoon, sa pananalangin, nakita natin na ito ay hindi nahadlangan. No? Hindi nagtagumpay yung mga nagnanais na siya ay talagang hadlangan at ilayo sa paglilingkod at pagkakaroon ng mataas na katungkulan sa paghahari ng Haring Dario. Sapagkat ang totoo, nangyari ito matapos na makita ng Haring Dario na siya ay hindi kinain ng mga leon, siya ay lalo pang ipinromote, siya ay lalo pang itinaas at yung mga nagtangka na siya ay ibagsak, itong mga ito ang siyang mga ipinakain sa mga leon. So makikita natin, kapag tayo po ay nananalangin, may mga obstacles o may mga kahadlangan na mangyayari sa mga bagay na gusto nating gawin sa Diyos, sa ating pamumuhay na maayos at tama, pero makikita natin na dahil sa pananalangin, ito din naman pong mga kahadlangang ito ay po pwedeng mawala. So another wonders of prayer o isa pong hiwaga pa ng panalangin ay yung pong tinatawag nating that prayer is obstacle remover. Inaalis niya yung anumang mga possible na mga kahadlangan sa ating mga buhay para makapagtapat sa ating Panginoon. Okay, number 5, prayer is victory gainer. Prayer is victory gainer. Dito nga po sa Exodus chapter 17 verse 10 to 11, babasahin ko, ganito po ang sinasabi, gayon ginawa ni Josue, gaya ng sinabi ni Moises sa kanya, at lumaban kay Amalek, at si Moises, si Aaron at si Hur ay sumampas sa taluktok ng burol. Verse 11, at nangyari pagka itinaas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel, at pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Dito again, isa na naman pong classic example ng po pwedeng magawa ng panalangin sa ating mga buhay. Dito nangyari yung pakipagbaka ng mga Israelita sa pangunguna ni Moses at ni Joshua sa
mga Amalesita. At dito nga makikita natin na dahil sa pananalangin na ginagawa ni Moses, katuwang sina Aaron, sina Hur, sa pakipagdigma na ginagawa at pinangungunahan ni Joshua, sila po ay nananalo. Sila ay nagkaroon ng pagtatagumpay. Kaya napakahalaga ng panalangin. At ito po ay nangyari yung pagtatagumpay nila sa mga Amalesita dahil nga sa pananalangin ng lingkod ng Diyos na si Moses. Actually, may isa pang classic example ng paglalaban na kung saan dahil din sa panalangin ay binigyan ng Diyos ng katagumpayan ang isang munting paslit. Ito nga po ay walang iba kundi si Haring David. No, nung siya ay nakipaglaban kay Goliath. Dito makita natin na si Goliath mula sa kabataan niya ay isang mandirigma, samantalang si David ay isang pastol ng mga tupa. Pero hindi po ito naging problema bagkus dahil siya ay nanalangin sa Diyos, siya ay nagtitiwala sa Panginoon. Well, in fact, ang sabi niya pa nga, this battle belongs to the Lord. At dahil doon, ang isang higante ay tinalo ng isang paslit na bata. So, victory gainer, another wonders of prayer. Sumunod po, pang-anim, prayer is power bringer. Prayer is power bringer. Judges chapter 16 verses 28 and 30, ganito po ang sinasabi. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. Verse 30, at sinabi ni Samson, mamatay nawa akong kasama ng mga Pilisteo, at inubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sa gayoy, ang nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Dito makikita natin ang isang lalaki na nagngangalang Samson. Siya po ay napakalakas na tao, subalit dumating yung panahon at sandali na siya ay nabiyag ng kanyang mga kalaban, siya ay nanghina, siya ay naging talunan, pero nung dumating yung pagkakataon na siya ay dumulog at dumalangin sa ating Panginoon at hiniling na muli siyang bigyan ng kalakasan, siya ay tinugon ng Diyos at siya ay binigyan ng kalakasan. Nagawa niyang itumba, sirain yung tinutuluyan nila ng mga tao nung panahon na yon. Hinawakan niya yung dalawang posting pinaka sumasalo doon sa gusali at buo talagang yung lakas niya ay ginamit niya. Ito ay dahil nga po sa pagtugon ng Diyos sa kanyang kahilingan at panalangin na muli siyang palakasin ng ating Panginoon. So makikita niyo mga kapatid, kapag tayo po ay nananalangin, ang Diyos ay po pwedeng magbigay sa atin ng lakas o kapangyarihan. Maybe ito ay isang katulad kay Samson, isang physical na kalakasan, pero hindi lamang po nalilimitahan doon ang kalakasang pwedeng idulot ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, kundi kalakasang spiritual din. Pwede rin tayong bigyan ng Diyos ng kalakasang spiritual para mapagtagumpayan ang mga tukso at ang iba't ibang mga pagsubok ng ating buhay dito sa mundo. So prayer is power bringer. No? Ang panalangin po ay nagdudulot ng kapangyarihan. Isa po ito sa hiwaga pa ng panalangin. And then number 7 and last, prayer is holiness promoter. Yung pong panalangin ay siya pong kumbaga sa nagdadala, nag-organisa, nagpupuno ng kabanalan sa buhay ng tao. Katulad po nitong pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo. Babasahin ko po ang mga Gawa 9:11 at Gawa 9:17. Ganito ang sinasabi sa 9:11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa langsangang tinatawag na matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. Gawa 9:17, at umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. So makita po natin, si Saulo, bago siya naging Pablo, ay isang napakasamang tao. No? Siya po ang pinakamasamang tao sapagkat talagang ang gusto niya lipulin ang lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kundi nga lamang po siya kinatagpo ng ating Panginoon,
yung kanyang paglalakbay patungo sa Damasco ay para humingi pa ng permiso at kapangyarihan na talagang hulihin, lipulin ang lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Pero makikita natin na kahit anong sama ng tao, kapag siya ay kinatagpo ng ating Panginoon, at kapag siya ay natutong manalangin sa ating Panginoong Diyos, katulad na nangyari kay Apostol Pablo, siya po ay talagang kinatagpo ng Panginoon at ginamit ang isang lingkod niya sa katauhan ng Ananias, at siya nga po ay pinatungan ng kamay at siya po ay napuspos ng Espiritu Santo. Yung kabanalan ay talaga namang naganap at nangyari sa buhay ng isang taong dating masama. Ngayon ay binanal ng Diyos, pinili ng Diyos para gamitin sa isang dakilang layunin ng pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo at pagtatayo ng mga iglesia. So kaya makikita po natin sa pananalangin, o pwede pong yung ating kabanalan ay talagang mapalago ng Diyos, tayo mapapaging banal ng ating Panginoon, kaya napakahalaga po ng panalangin sa ating mga buhay. Ito pong 7 ito, kaya ilan lamang sa talagang kung tutuusin sa mga hiwaga at kadakilaan ng pananalangin, no? Mauubos po at kulang po ang ating panahon kung talagang aalamin natin lahat kung ano-ano ang mga hiwagang nagagawa at naidudulot ng pananalangin. Pero nawa ito pong 7 ito ay sapat na para tayo ay ma-encourage na manalangin at talagang magbigay ng panahon sa Diyos sa isang dakilang atas sa atin, isang dakilang pribilehyo natin, na ito nga po ay walang iba kundi ang pananalangin. Gusto niyo po bang maranasan ang mga hiwagang ito? Ang kailangan po natin mga kapatid, manalangin. Kaya nga po ang tanong ko sa inyo ngayon bilang pagtatapos natin, kayo po ba ay nananalangin palagi? No? We need to pray every day. At tayo po ay dapat na magbigay ng mas mahabang panahon sa pananalangin. We are to give more time in prayer. Kasi nga po dito, pwede nating matap ang mga resources ng Diyos, at dito ang Diyos pwedeng tumugon sa ating mga kahilingan at gumawa ng mga dakilang bagay na hindi natin sukat maisip at maabot ng ating pangunawa. Kasi nga po ang ating Diyos ay napaka makapangyarihan at napaka dakila. Ito po ang 7 hiwaga ng panalangin. Nawa tayo po'y napagpala ng araling ito, tayo po'y magwakas sa panalangin. Aming Amang Diyos, maraming salamat po. Salamat po sa mga katotohanan na amin pong napag-aralan at nakita patungkol sa kung ano ang pwedeng gawin ng panalangin sa aming mga buhay. Tunay ngang napakahiwaga ninyo, O Diyos, at napakahiwaga din, Panginoon, ang pribilehiyong ibinigay nyo sa amin, ang manalangin, Panginoon, sapagkat dito maraming mga dakilang bagay, maraming mga bagay na hindi namin kayang abutin ng aming kaisipan ang pwedeng mangyari bilang pagtugon ninyo, bilang pagpapapangyari ninyo, Panginoon, sa mga bagay-bagay na aming hinihiling, sa mga bagay-bagay, Panginoon, na nais ninyong mangyari at gawin sa buhay ng bawat sa Panginoon sa amin. Kung kaya't dakilang Diyos, nawa nga po ang bawat isang nanonood, ang bawat isa, Panginoong nakasama, Panginoon, sa aming gawain ito ay tunay dakilang Diyos na inyo pang pagpalain. Tunay na simula ngayon, Panginoon, ay magbigay ng panahon sa inyo sa pananalangin at maging mga prayer warriors, maging mga intercessors, Panginoon, na hindi lamang mananalangin sa aming mga personal na mga kahilingan, kundi mananalangin din in behalf, Panginoon, ng iba pang mga kapatiran, ang iba't ibang mga kahilingan, mga bagay na dapat naming idulog sa inyo sa panalangin, Panginoong Diyos, at kayo, Panginoon, ay makakilos at makagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ng maraming, Panginoon. Kayo na po magpala sa buhay ng bawat isa. Ito pong aking samot panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang araw po. Have a blessed Sunday.